Kumpleto naman po ba tayo, Ma'am Roxanne, sa equipment, sa mga training para po matugunan po natin yung mga ganitong klase ng mga insidente dyan kasi mahirap po yung environment po dyan, no? So lugubat po ito at bulubundukin, hindi po ito yung tipong bahay lang. So okay naman po kayo dyan, Ma'am, in terms of capacity at mga equipment natin. Sir, actually yan po yung ating gaps and challenges dito po sa ating forest fire suppression dito sa ating probinsya. As I have said, rare occurrence po ang forest fire dito. So we are not prepared, to be honest. But then, given the incidents last year, meron naman po tayong mga initiative last year na nag-request po sa higher office at naibigay naman po yun yung mga manual na pangpatay ng sunog na pwedeng dalhin doon sa gubat kasi ang fire trucks natin hanggang doon lang naman sa may access. At yung mga kagubatan natin, talagang nilalakad po yan ng oras. So we have backpacks, yung mga sprayers. Meron din po tayong mga pang swatting materials, yung simple na mga kalaykay, mga itak. So yun po yung available natin. As to the manpower, hindi po ganun kadami yung strength ng BFP Ilocos Norte. But then, we initiated yung last year po, nag-initiate po ng capability building, capacity building sa ating mga personnel as to the forest fire response. So nagkaroon po ng mga air-to-ground operation training, MUSAR, yung mountain search and rescue, para po ma-orient or ma-train natin yung mga nandito na personnel kung paano po mag-responde sa kagubatan when it comes to fire.